Good morning, good morning. Wala ba tayong intro ka-Diyoso na sulo ng Pilipino? But anyway, we're already on air and magandang umaga lahat po sa mga nandito na po sa ating YouTube at Facebook at sa ating mga nagtatanong kung bakit absent tayo ng several sessions na. Well, I'm here with you today after many days of rest and many days of visits to the doctor's clinic for mga check-up and mga tests. And siguro I owe everybody some explanation. I have been through some medical tests sa hearing, sa eye, ear, nose, throat, ENT, sa gastroenterologist and so on. And I've had x-rays and I'm going to have an MRI on November 4. At lahat naman po ay magandang mga resulta. They found a tumor sa aking pancreas na benign, and this was checked by the markers, cancer markers, negative din. So the Dr. Andranada said everything looks fine. But still, magpapa-MRI ako to take a very close look into the pancreatic. May debate ang doktor kung ito ay insulinoma that releases insulin and therefore causes hypoglycemia, or it's a neuroendocrine tumor na iba naman ang epekto. But so far the cancer markers are negative, so that's a good news. But I want to make sure so that I can have at least 10 more years with you in our struggle and to see the light of day, tulad ng sabi ni Rizal, to see the dawn. Aking sisimulan po sa aking ka-Diyoso dun sa tatlong photos ng street children, no? Number zero, starting with number 0. Medyo itong mga nakaraang linggo nga dahil dito sa aking mga ailments at napapagod ako sobra, parang nanghihina ang loob ko sa tuloy ng komentaryo. But of course, gumagaling na po ako with a lot of rest and recreation, at least dito sa bahay lang po. But when I saw these scenes, no, as I was driving through Mayflower Street dito po sa may papuntang Shaw Boulevard, patungo ako dun sa Cardinal Santos Medical Center. Nakita ko itong tatlong grupong mga yagit na mga kabataan tulad nito. And that's one group, no? The next photo shows another group. I'll go to the next photo. Ayan po. Hiwa-hiwalay po sila. Tutulog sa kalsada. Wala namang mga magulang. We don't know what happened to them. Some say maybe they came from a fire stricken area kasi may nagkasunog ata sa Mandaluyong. Meron daw sa Pasig. We don't really know. Then this group talagang nakita ko mas may kaunting edad kaysa doon sa dalawang pinakita ko kanina na sisingot ng rugby. And sabi ko nga dito sa post ko tungkol dito ito ay nagpatibay po sa aking desisyon na ipagpatuloy na matindi at buong puso ang ating laban para sa sosyalismo, para sa bansang Pilipinas. Well, I'm starting with that because all this talaga is spiritual. Ano bang gagawin natin sa buhay natin? By the way, yung ating agenda today is a combination ng mga gawa po ni Joshua at gawa ko po ng mga items na magandang pag-usapan. Sa unang agenda item ni Ka Joshua, yung law bender versus rule of law.
Well, we'll talk about that. It's very important dahil po talagang wala na po talagang kaayusan ng ating pagsasagawa ng batas sa ilalim po ng pamahalaan ni Bongbong Marcos at ng mga taga-susi po sa likod ng mga Amerikano. Sinasadya po nila ito, guluhin po ang ating batas. Ano? At meron pong nag-post sa akin na law bender ba yan? Law bending ba yan? Or law vending? Nagbebenta ng batas, no? So I'll ask Joshua to dwell on this a little later on. Ako naman, sinimulan ko doon sa Sara Dinumog sa Singapore, US BBM takot na sa AFP na sumasabog na po dahil po dumadami ang nakakita nating mga usap-usapan ng mga opisyalis ni BBM, no? Si Gibo Teodoro nagsalita laban kay Barsaga. You may regret to get your wish of a coup d'etat. Sabi ni Barsaga, mamaya will show the slide na kung ayaw niyong coup d'etat, huwag kayong magnakaw. Ano? So si Browner din, nagbibigay ng mga babala. Tapos tinatakot nila yung mga retired AFP officers tulad nila Romeo Pocis ng Air Force, nila Orlando De Leon ng Marines, na tumahimik na sila tungkol sa mga social political issues na to at mapipeligro ang kanilang pensyon, which is of course illegal, a threat that is illegal. In fact, I think cases can already be filed against those who issue those statements warning about the pensions of the retired AFP officers. We can go to Joshua a little later on that and ask him. Aside from all this, si merong magandang suggestion para magabayan po, mabigyan ng paraan ang military, and which is the withdrawal of support, which is constitutional. Sabi niya, sabi ni Melissa Loha sa komentaryo in reaction to Ado's suggestion, yan po unconstitutional kung hindi po magwagi. Pero kung magwagi, it is the people's will. Ano? So, yan po ay kanyang hinugot po ni Ado sa EDSA 2 laban kay ERAP kung saan nag-withdraw the support ang military sa panawagan ni Angelo Reyes na inutusan ng Amerikano doon. Bakit mo po masabi na utos ng Amerikano? Dahil kababalik pa lang ni Angelo Reyes noon, this is 2001, 25 years ago. From a meeting with Donald Rumsfeld, Secretary of Defense ni Bush Sr. noon, sa DNC yata, Defense National something center, at pag-uwi ay nanawagan na ng withdrawal of support. So the American factor is still the major factor doon. And in the Philippines now, alam na po ng ating maraming retired military na ang Amerikano po ang nasa likod ng lahat ng mga ito. And it is now, I think, an independent military discussing and debating among themselves. I have a conversation which I will also try to show later on, Joshua. I'll have to pick it up from one of the Viber messages to me. A discussion between mga groups ng AFP active officers. May isang grupo na nais na gumalaw pero constitutionally installing the official successor, Sara Duterte. Meron naman isang grupo na gusto ay transition government, how to form it, sino mamumuno, wala pang sagot. They're still trying to resolve this, no? So, yan po. Let me take a look if there are reactions this early dito sa ating YouTube. Of course, Dorina Rojas is with us. Noel Rojas, Tito Federio, Tasha Del Mar, Radio News Philippines, Dionisio Ferreras, M. Zosman, good morning to everybody. Tasha Del Mar, success isn't built on rare, massive efforts but on the small,
consistent action we take every day. Consistency is a more reliable path to achieving our goals of restoring good governance. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa libo-libong mga DDS, libo-libong mga vloggers, tulad nila Kifi Chu, nila Joy Daviv, nila Sastro Gando, nila Ana Malindogoy, and so many others. Dorino Rojas says, good morning, Wen Chim. Welcome back, Kamentong, and good morning po sa lahat. Wen Chim, bagong pangalan, please join the raffle later on. By the way, yung raffle na delay na namang mga prizes dahil po ang ating secretary, si Mary, ay nagkaroon ng matinding ubo at hindi halos makatayo sa kama, but I think she's recovering now. Antonio Carlos is with us. And Juliet Camaro, of course, Mirna Jose. Good morning, Mirna. There's no difference with Tandang Juan, acquitted or not. He's been enjoying freedom since then and even specially appointed by the Bangang na President. Jingo and Bong Revilla served time. Yan po is a major issue talaga, which goes back to the point that we have been making. There is no rule of law. There is no justice. We need revolution talaga po. At huwag nating kalimutan na on top, nasa tuktok po ng lahat ng mga kawalang hiyaan na to, mga corruption na to, mga kawalan ng hustisya na to, ay ang ruling economic and financial class. Sila libreng-libre po sa kanilang lahat ng mga social corruption and economic corruption sa privatization. Kaya yung military na makakasama po natin sa ating revolutionary action with Sara Duterte should keep that in mind. Alam ko, kung may kausap ako ng military, sabi niya, mga friendly naman sa atin at very understanding naman sa atin. Nagkape kami. And so in the process of the kwentuhan, nabanggit niya, alam mo ba, kilala mo ba si Inigo Sobel? Yan ang mga tao sa likod po ng gumagalaw sa military din na hindi alam ng mga mamamayan. Sila Inigo Sobel, sila Ayala, nag-i-employo ng mga retired generals para yan ang magamit nila sa mag-secure ng kasalukuyang sistema na silang naghahari, sila ang nagsasawsaw sa lahat ng yaman ng lipunan po natin at kanyang kasabot po ang mga corrupt na politiko. Okay. Si Ira is with us, Libra PH. Ira 855, welcome po Ira, Madam Ira. Noel Solis, MR5, good morning, God bless everyone. Gilbert Labrador, Rosalie Marasigan, Calvin Cheng, Mark Martisano is with us. Maalab na umaga, Sir Kamentong, mabuhay ang inyong programa. Salamat po. Gary Colonel is with us. And dito sa Facebook, tinitingnan ko po, sino pa po ang nandito? Kimura Dolores, Stephen Esteban, Brian Jerome Pineda at ang kanyang napakaraming sinishare. Okay. So, let me formally start by just reviewing po yung mga articles that we recommend that you take a look at. Sa Manila Times po, ang ating kasamang Ana Malindogoy, may article tungkol sa ASEAN at multipolar world. Isang malaking issue po sa mundo ngayon dahil po sa nakalipas lang na 4 na araw ng China na 15th 5-year planning ng kanilang ekonomiya for a new era, for a new paradigm. At yung kanilang 5-year plans po ay binibigyan talaga ng pansin ng buong mundo dahil po napakita na po sa ikalabing apat mula sa una noong 1952 ata, 54.
hanggang nung nakaraang 14th. Ngayon, bago 15th. Tungkol po yan po sa economic plan ng China from 2026 to 2030. Ano? Yung 2021 to 2025, naging napakatagumpay na itulak ang China to become the world's biggest economy. Natulungan ng China na talunin ang trade war 2.0 ni Trump at natulungan ng China na matulungan ang SCO, Shanghai Cooperation Organization, ang BRICS, ang ano bang ibang mga multilateral agencies, institutions, BRICS, a new development bank, itong pagpapairal po ng bagong currency exchange system, which I will try to explain sometime later. A very complex gold-based yuan exchange, no? So, ito po ay magandang mabasa po ng ating mga kasama. Next is the article of Kaado Paglinawan, kung saan niya pinakita yung kasi itong mga BBM propagandista at US propagandista, pinapalabas na si BBM ang naglabas ng flood corruption. Yan po ay walang katotohanan, alam naman po ng lahat, but maraming hindi nakakaalala na noong 2024 ay binulgar na po ni Sara Duterte at sabi niya, sabi ni Sara, it's not quoted here, no? Ibang na-quote po dito, na ang may hawak ng pondo sa lahat ng mga pondo ay si Zaldico at si Martin Romualdez. Okay, ang ating kasama sa Cagayan de Oro, si Benjamin Tiu Contreras, ay sumagot doon sa pagtutol ni Rufus Rodriguez doon sa e-visa, electronic visa, na tinulak po ni DFA Secretary Lazaro at nagtagumpay naman siya at naibalik po ang e-visa para sa pag-asa na bumalik po ang Chinese tourists sa Pilipinas na halos 1,700,000 ang nawala. At least 1,000,000 at kalahati ang nawalang mga turistang China na potensyal nung tumigil na po yung pandemic. And now kulelat po ang Pilipinas sa turismo. But sabi nga ni Sasrogando, kulang pa yan. You have to love China also. Dapat ipakita din po natin ng Pilipinas ang pantay na pagtingin sa China at tigilan na yung panlalait sa China. Yan ang next step po. Pero itong si Rufus Rodriguez, talagang American boy po ito. At kahul ng kahul yan, basta't anti-China issue. Si Kang Mauro naman sa Manila Times din po, may column na China calls Trump's bluffs. Tinapatan po ng China ang mga anong bluff sa Tagalog, ano? Panloloko ni Trump at panalo po ang China. Sabi ng economist, siningit po sa gitna, China is using Americans' own trade weapons to beat it. Sanctions ng Amerika ay tinapatan po ng rare earth sanction at magnet sanction ng China ay nag-collapse po ang auto industry at ibang mga industriya, pati defense industry ng US at ng Europa. Okay, let me move on to the next article. So, ayan na po. Let me go to to say hello this morning, and then to Joshua to cite his examples of the law bending ni Remulla at ng gobyerno ni BBM. Kaado, good morning.